Today's newsmaker, Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, thank you for your time. Thank you, Tristan. It's my honor. Okay, ma'am, simulan na po natin with the, biggest story at malapit sa sikmura po ng ating mga kababayan, yung 20 peso per kilo of rice. Siguro could you take us or help us understand what prompted the government to launch the 20 peso per kilo rice program in the Visayas at this point in time? Okay, sabi nga natin na Tristan at sa mga kababayan natin dyan, noon pa po ninanais, aspirasyon po ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na talaga mabigyan, makadeliver po siya ng mga bigas sa murang halaga at ang kanyang aspirasyon ay maging 20 pesos ito kada kilo. Unti-unti po ito, pinagsumikapan po. At dahil nga po sa kanyang recent meetings with the Visayas governors, natupad po ang pangarap na ito. Bago pa po ito nakapag-meeting sa mga leaders po sa Visayas, ito po ay talagang pinag-aaralan na kung paano ba ito ma-deliver sa taong bayan. At ngayon po dahil nga mabilis na nakipag-cooperate po ang mga governors po sa Visayas, natupad po ito at nai-anunsyo na nga po kahapon. Kaya po sa Visayas po ito nasimulan dahil unang-una nga po yung mga Visayas governors po ang nagsabing willing sila na magkaroon po, magbigay po ng subsidiya. Maghahati po ang national at ang LGU. At dahil nga sa mabilis nilang pagtugon at pag-oo, sa napakagandang proyekto ng Pangulo, natupad po yung 20 pesos kada kilo dito po sa Visayas areas. And maliban po dyan, marami po kasing stocks ng bigas dyan po sa Visayas at yung mga manggagaling po sa Mindoro. Usually po, sila din po yung supplier, NFA supplier sa Visayas. So mas marami po talaga supplies doon kaya po mas marami po ang mabebenta na bigas sa nasabing area po. Yusek, siguro to those who are questioning the timing of this announcement, why only now? And siguro po dahil naglabasan din yung mga recent surveys on the President's administration's performance, baka daw po it's a response to those surveys. Hindi po sinabi ko nga po kanina sa press briefing, maliban po na ito po ay aspirasyon, nung pa po ito. Hindi pa nga po nananalo ang Pangulo, aspirasyon niya na po na makapagbigay ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So, ang timing, hindi po natin masasabi na ito ay para pang politika or pang election lamang po. Nagkataon lang po siguro na matapos maaral kung paano ito maisa sa katuparan kasi po, lumalabas po, Tristan, 33 pesos na kasi na ibebenta natin sa mga kadiwa. So with that, 33 pesos, na-subsidize yung 13 pesos at merong magsasubsidiya kasama po ang lokal na pamahalaan ng Visayas. So kaya po, na isa katuparan po natin yan. Siguro nagkataon lang po na ngayon ito na kumpleto kung ano yung mga elemento, factors na dapat na pagsamasamahin para maibigay po itong 20 pesos kada kilo na bigas. Ngayon lang po talaga nabuo, pero hindi po ibig sabihin to ay para sa eleksyon. Para po ito sa taong bayan. Para sa taong bayan. But Yusek, is the Palace or Malacanang confident na ito pong program na to will be rolled out nationwide? And ano po ang timeline na tinitignan natin for it to be implemented nationwide? Opo, eventually po, pati po sa Luzon and Visayas, pipilitin pa rin po natin. Yan naman din po yung pangarap ng ating Pangulo. So titingnan lang po natin yung mga LGUs na maaari din po magbigay ng subsidiya. Kasi kung Visayas areas po ay nakaya, maaari pa rin po, lalo-lalo na po sa NCR. So yun po ay tinitignan po natin. Ang issue na lamang po dito malamang ay yung logistics at kung paano nga po ito ay kumbaga nationwide mapa-implement. Pero sabi nga natin pilot area po ang Visayas. Kaya dyan lang po muna tayo nag-start. Pero ayon po sa Pangulo, pipilitin pa rin po next year kahit hindi na po magkaroon ng subsidy ang mula sa local governments ay pipilitin po na ang budget ay magkaroon dito para po ulit sa taong bayan. Okay, but definitely bago po matapos yung term ni Pangulo, siguro nagawa na po itong nationwide rollout. Opo, yun nga po yung pinag-aaralan natin. Sabi nga natin, bago pa ito, mga survey na ito, inaaral na po talaga kung kakayanin po ng gobyerno na maibigay po talaga
lalo-lalo na po doon sa mga nasa laylayan sa lipunan na maabot po ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Yusek, I know sinabi niyo po kanina sa briefing that the Department of Agriculture will share more details on the implementation of the rollout. But based from what you know, could you walk us through the mechanisms of this program? How will it be implemented? May specific areas lang po ba sa Visayas that will be covered? And who will be prioritized? Okay, since mga governors po yung mga kinausap po dito, titignan po natin kung ano mga pamahalaan or mga cities po ang maaaring mauna sa pag-i-implement po nitong 20 pesos kada kilo. Sabi nga po natin, mismo rin po, maliban po sa guidelines ng DA, kahit po ang lokal na government ay magkakaroon din po sila ng guidelines kung paano nila i-distribute itong bigas para po sa mas nakakarami. So as of now po, hinihintay pa rin po namin yung guidelines. Ang alam ko po ay magkakaroon nga po ng press briefing ang DA. So maliban po dyan, kailangan po kasi mas maliwanag, malinaw po yung guidelines para po hindi rin maabuso ito. At kumbaga mas marami po ang mapahatiran ng nasabing bigas na 20 pesos kada kilo. Tristan, tandaan natin meron naman kasi ng ongoing na pagbebenta ng bigas sa halagang 33 pesos kada kilo. So yan din po yung uri ng bigas na maibebenta po sa halagang 20 pesos. Manggagaling po ito primarily from the local farmers. Okay. But Yusek, ito pong sa Visayas ay next week po ba ang target implementation? Just to be clear? Alamin ko lang po muna, hindi po ako makapagbigay kasi kung anong date eksakto kasi baka po hindi tumugma sa magiging pronouncement po ng DA at ng local government. So hintayin ko na lang po muna yung detalye from Secretary Laurel at kung ano din po yung magiging guidelines po ng local. But is there Yusek, but is there an ongoing coordination, let's say with the COMELEC, given that the program, kung ma-implement po siya immediately, will be rolled out during an election season? So parang how does the administration respond to concerns that this could be a campaign tool to sway votes? Sa ating pagkakaalam, sinabi naman din po ng COMELEC na wala namang pagbabawal po ito, lalo na po ay makikinabang naman dito ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi lang po pwede, of course, na gamitin ito ng mga kandidato. Sabi nga po natin, hindi talaga. Dapat hindi gamitin ito ng mga kandidato na kumbaga tool na sa kanilang pangangampanya. Hindi nga dapat umapir ang kanilang mga mukha sa mga tarpaulin. Diba? Kung may magbebenta po dito, LGU mismo, hindi po yung namumuno sa LGU. Kung makikipag-cooperate man sila, yun ay tanging cooperate ng local government unit as a whole, pero hindi yung particular na namumuno doon. So sabi naman po ng COMELEC, basta hindi ito gamitin sa pamumulitika, hindi naman po ito ipagbabawal. Okay. Yusek, last on this topic, Vice President Sara Duterte immediately reacted on this program. She even described it as pambubudol or deception. What is your response given na sinabi niya po, baka kaya raw po sa Visayas ay dahil mababa ang boto doon ng administrasyon? Siguro mas maganda po talaga sa ating Vice Presidente, alamin muna po talaga kung ano ba yung nangyayari. Tapos siguro yan po yung nagiging problema na hindi niya po nalalaman kung ano mga nangyayari sa kanyang paligid. Kaya po kung ano-ano na po yung kanya nagiging opinion. Unang-una po siguro, alamin niya dito sa mga Visayas governors kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit napapayag na makipag-cooperate agad ang Visayas areas, ang mga governors sa nasabing lugar. At hindi po ba siya natutuwa na ito naman ay para sa taong bayan. Sabi po nga natin bakit dapat nauna sa Visayas dahil sila po yung unang nakipag-cooperate sa Pangulo. At dito rin po maraming stocks. So wag niya po sanang bigyan ng negatibo na pananaw kung sa Visayas man po ito nag-start. Hindi po ba dapat mas matuwa pa siya na ang karamihan sa mga mamamayan natin, na mga Pilipino po sa Visayas ay makikinabang agad. Mauuna po dahil pilot area po ito. So sabi nga natin, siguro yan po ang nagiging pananaw ng isang tao na itim ang nakikita sa paligid, hindi niya nakikita ang liwanag. Or siguro ayaw niya lang mabuksan ang kanyang mata para makita may ginagawa ang gobyerno. Bilang Vice Presidente, dapat nga nakikipag-cooperate pa siya para mas lumawig pa itong proyekto na to. Huwag niya po sanang ibagsak agad-agad dahil maganda naman po ang adhikain ng Pangulo. Matupad ang aspirasyon na magkaroon po ng 20 pesos kada kilo.
But Yusek, do you feel that it's unfair to call it pambubudol, itong program po na ito? Of course, napaka-unfair ito dahil nakita po natin ang pagsusumikap ng Pangulo, ni Pangulong Marcos para po maibigay po sa taong bayan itong 20 pesos no, na bigas, kada kilo na bigas. At sana iwasan, lalo-lalo na ng Vice Presidente, yung tinatawag nating crab mentality. Sinabi nga natin, sana iwasan maging anay sa lipunan. Huwag sirain. Siya ay isang leader, nasa gobyerno siya, dapat tumulong siya. Huwag niya pong sirain, especially po ganito. Sinabi niya po kasi is parang panghayop lang yung bigas. Napakasakit nito para sa mga local farmers natin. Huwag niya pong maliitin yung mga inaani ng local farmers natin. Dahil sinabi po natin, itong bigas na po nito, ito po yung binibili mismo ngayon na worth 33 pesos kada kilo. Sana nakinig po siya dahil bibigyan lang po ng subsidiya ito. Pero the same rice po, kind of rice ang ibebenta. So ibig bang sabihin po yung 33 pesos na kada kilo ngayon na ibinebenta ay panghayop lang po ba? Yung ba ang turing niya sa mga tao na bumibili nito na alam natin na halos diyan ay nasa laylayan ng lipunan. Hindi po maganda sa bibig mismo ng Pangulo na itong kinakain na bigas na worth 33 pesos ngayon na gagawin 20 pesos, panghayop lang. Okay. Yusek, shifting to another topic po, yung recent decision ng Philippine government to ease travel restrictions for some government officials to Taiwan and at the same time encouraging engagements with Taiwanese counterparts. Could you help us understand po what prompted this decision? Okay, matagal na po kasi nagkaroon dito dati ng panahon pa po, executive order ito, una. 313 ng panahon ni dating Pangulong President Corazon Aquino. Pero malamang po ay nakita na pag-aralan naman po ng ating mahal na Pangulo. At ano yung magiging kagandahan kung ang ibang mga opisyal natin, ilan lang naman hindi naman po lahat, ay magkakaroon din po ng kanilang magandang pananaw, magandang pag-aaral, patungkol naman din po ito sa economic, trade and investment para sa bansa din po natin. Pero hindi naman po sasabihin na hindi naman imo-monitor ang mga opisyal na pupunta sa Taiwan para sa trade and investment purposes. So, ordinaryong passport po ang gagamitin dito at dapat makipag-usap pa po sa MECO and at the same time ay hindi naman po agad-agad aaprubahan ang anumang kontrata hangga't hindi naman to dadaan sa tamang ahensya. Okay, but Yusek, does this parang somehow move to deviate from the long-standing one China policy ng Philippines and given po yung current security and maritime territorial differences natin with China, is the government prepared for diplomatic or economic repercussions from these actions? Nakikita po natin ginawa po ng Pangulo at ng pamahalaan patungkol po dito. Hindi naman po isang tabi yung One China policy. Nandun pa rin po yung respeto natin sa One China policy. So ito naman po ay para lang sa improvement din natin tungkol sa trade and investment. So wala naman po tayo nakikita na lumalabag po tayo sa sinasabi nating One China policy. Okay. Yusek, to another topic naman po, yung pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos para sa funeral ni Pope Francis. What details can you share us about this trip? Mamayang gabi po ang alis nila ni First Lady at aatin po sila sa funeral this Saturday, April 26. At kung ano man po yung ibang detalye patungkol sa kanya mga pronouncements ay malamang mamaya pong gabi bago po siya magbiyahe, doon lamang po natin malalaman kung ano pa po yung ibang detalye. Okay, so wala pa pong information kung may iba pa siyang bilateral meeting sa kanyang pagbiyahe po sa Rome? Wala pa po kami natatanggap na detalye patungkol dyan. Okay. I know that President Marcos already issued a statement on the death of Pope Francis, but for the administration, how do you view the legacy of Pope Francis, particularly his significance to the Filipino Catholic community? Opo, napakalaki po. Pag sinabi po natin Pope Francis, hindi po natin maisasaintabi kung gaano po siya kaimportante sa mga Filipino. Lalo na po, tandaan natin na dumalaw siya sa Pilipinas. Alam po natin na nasa puso ni Pope Francis ang bansa, lalo po nung nagkaroon ng disaster dito. Hindi po siya po mismo rin ang parang nagdasal
para sa magiging magandang kalagayan ng Pilipinas. So masakit po na mawala ng isang Pope Francis. So lahat po tayo ngayon ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang Pope na si Pope Francis. Okay. Yusek, last few questions na lang po on fake news. I know Malacanang is very big on this topic, lalo na po pag napag-uusapan yung fake news and public trust. During your Monday briefing, yung nakaraan niyo pong briefing, the palace previously described the decline in the president's trust and performance rating na possibly linked to disinformation and misinformation on social media. How is this so po? Alam natin, maski na ang mainstream, alam natin, gaano na ba kalala ang fake news sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi lang tayo nakakaalam dito. Kahit na yung Israel-based na disinformation firm, nagsabi na malala ang fake news sa Pilipinas. Kung ang number one target nila, or let's say, hindi ko sabihin number one, ang pinaka-target nila ay ang Pangulo at ang pamahalaan. At marami ang naniniwala sa fake news peddlers. Ano kaya ang magiging epekto nito? Lalo-lalo na sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Kapag fake news ang napupunta sa utak nyo, natin, at ito kumbaga kung pinapakain sa atin araw-araw ay ang fake news, talaga maaapektuhan ang nakikitang kredibilidad ng taon sa ating Pangulo at sa ating pamahalaan. Sana hindi maging ganon kasi ito ay isang bansa lang meron tayo. Pag sumikapan po nating lahat na maiangat ang bansa natin, hindi dahil sa namumuno dito ay si Pangulong Marcos, kundi dahil isang bansa lang meron tayo. Iangat po natin. Huwag po tayong magpalinlang sa mga fake news peddlers na alam naman natin kung sino karamihan ang sinusuportahan. But just to be clear, Yusek Claire, hindi po nyo kinu-question yung credibility of the survey, yung ginawa po ng Pulse Asia, because they regularly report naman po on the approval and trust ratings. Minsan mataas, minsan mababa. But ang position po ng Malacanang is the respondents po ba ay posible lang na impluwensyahan ng fake news? Opo, yun po yung sa tingin natin. Ito po bang mga unang-una, sige, tanungin natin, saan nagaling yung respondents? Saan kumuha ng mga respondents? Siyempre, kailangan po natin malaman yan. Pero since ito'y ginawa na ng ibang mga survey companies, let it be. Pero siguro tayo, mga Pilipino, tingnan natin. Ano ba yung mga respondents? Sila ba ay nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno? Naaabot ba sila ng gobyerno? O mas naaabot sila ng fake news? So, kapag yung nagkaroon ng mind conditioning tungkol sa negatibo na gobyerno, yun din po ang lalabas at lalabas doon sa nakapakain ng fake news. So, medyo alarming po yan. So, kaya po tayo mismo, mga Pilipino, sana maging aware tayo sa mga resulta ng mga fake news peddlers, ng mga fake news na binibigyan ng fake news peddlers. Okay. And you've mentioned na rin in your previous briefings that talks are underway for an anti-fake news policy. Meron na ba kayong pwedeng ma-share on update or possibly kailan ito planong i-launch ng government itong mga plano po to combat fake news? Kamakailang nakapagpulong si Pangulo kay DICT Secretary Aguda. At may mga programs na binapalangkas. Pero for the meantime, hindi ko muna masasabi yung detalye. Pero ongoing kung paano makaka-curtail ang fake news. Okay. Diba? Pag na ako fake news din yata eh. Well, speaking of fake news, Vice President Sara Duterte also said in an interview na siya raw po ay biktima din ng fake news. Lahat tayo ay biktima ng fake news, sabi ni Vice President Duterte. Kaya alam nyo, kasi may experience ako sa Castro na apelido. Yon, si Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Galing sila sa iisang puno. How do you respond to that, ma'am? So sinabi ni Vice Presidente na ako'y pinsan ni Congresswoman Franz Castro? Yes po, in that interview. Tama ba ako, Tristan? Oo. Ma'am, nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon?
lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. So yun pa lang, sa unang salita pa lang, sa sinabi pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. Hindi ko po wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. So, kung siya mismo ang nagpapalabas nito, galing sa bibig ng isang Vice Presidente, ang maling impormasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro, hindi ba nakaka-alarma yon? Dahil Vice Presidente nagsasabi ng fake news. So would you label her as Ito. fake news peddler? Katulad po ng description din kay former presidential spokesperson Harry Roque. With that statement that she made, na ako ay cousin at magkadugo kami. Unang-una, nasa ng pruweba niya magpinsan kami. Ako na nagsasabi, wala kaming relasyon ni Congresswoman Franz Castro. Pareho lang po kami ng spelling ng apelido. Okay. Pangalawa, ano ba ang nasasabi sa kanya? Halimbawa lang po, sinabi po niya walang matino na nasasabi si Congresswoman Franz Castro. Tama po ba yun? Yes, ma'am. Walang matino o maayos na lumalabas doon sa bibig ng babaeng ito. The way she described sa babaeng ito, being the Vice President, sana hindi ganon. Pero siguro kung siya man po ay nababatikos, kung siya man po ay nababatikos at ibinibigay po sa kanya ang mga issues na dapat niya sanang masagot. Kasi po, sa aking pagkakaalam, sa una palang hearing, sa budget hearing po ng OVP, si Congresswoman Franz Castro na yung unang-unang gustong mag-take up ng 125 million na confidential funds. Pero pinatayan po siya ng mic noon at kung di ako nagkakamali. So, may pagkakamali po ba sa gustong patunayan noon or gustong tanungin ni Congresswoman Franz Castro? Nasa news naman po yan. Yung tungkol sa 125 million na confidential funds. Okay. Siguro nasasaktan lang marahil ang Vice Presidente dahil nagre-reflect ito sa kanyang pamumuno at kung paano niya i-handle yung pondo. But how do just a few point lang po, a point to raise. Yusek, how do you reconcile that? If that reflects on her leadership, but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings. Siguro, pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yusek, last question. Gusto na question. Pilipino dito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Pero lumalabas po dyan na parang mas gusto ng tao habang siya'y wala. Okay. Yusek Castro, last na lang po, 2 months into the position po na since you were announced as Communications Undersecretary, siguro po looking back dun sa pagtanggap nyo ng role na ito, of course may mga nasasabi rin po against you that you're an attack dog of this administration. How do you respond to those? Do you still take offense sa mga ganito pong paratang sa inyo? Hindi. Ako'y kailangan ko ipagtanggol ang gobyerno kung ano yung mga magagandang nagagawa nila ng gobyerno, ng ating mga leaders, lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Ataktog ba ang magsabi kung ano yung mga nagawa at kung ano yung gagawin? Ataktog ba yung depensahan, yung mga fake news na nanggagaling sa mga bumabatikos sa gobyerno at kay Pangulo? Kung atakdog ang tawag doon, siguro masasabi ko sila naman ay mga garapata. Thank you so much for your time. Communications Undersecretary Claire Castro. Ma'am, thank you for granting this interview. Thank you, Tristan.